sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos. Yes. Ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. Ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news? Si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya, kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan, ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon. Hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo? Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. We should always be hopeful. Dahil ang mundo natin at ang bansa natin ay hindi kulay itim. Apektado ka ba ng fake news? O naniniwala ka agad sa fake news?